The Weekly Mobile Kapihan Media Forum. Welcome sa launching ng Weekly Mobile Kapihan Media Forum. Kasama natin bilang resource person sa kauna-unahang pagkakataon, Attorney Fred Peñaflor, Sherman, Pagburugos Incorporated, Citizens Movement of Ginubatan for Sustainable Development. Para lang naman sa plano nito for Abaca, para ibalik ka na Abaca. At para sa I can remember, very deteriorate yung industrial sa mainland ng Bicol, including Ginubatan of course, with the infestation of Banchitap. Correct. Banchitap. How is Banchitap now sa research mo kung hindi sa Ginubatan? Ibabalik ito kahit na dito pa. Marayo na apot yan, ano? Nagulay kami kayan kan regional director and PIDA dito sa Albay. Arumang kayan ang apot ko nung pigiling ko yung possibility of reviving the Abaca industry. Ang simbag sa Tuyap, dating kaklase ko sa high school, sabi niya, bako na problema yan. The fact na ang pagpupunan na rin sa minya sa mga nagkawaralat na Abaca digde dahil tested na sinda, survivor species sinda. Gusto sabihin, matibay na sa Banchitap. Tapos may iba-ibang species na resistant sa Banchitap. Pag-abot sa inda, may pagapod na cultural management practices. Tanganing dahil na ma-repeater so nangyari sa Abaca ito. Bilang Ginubatenyo, how would you tap the institution, in particular, Bicol University College of Agriculture and Forestry? Maray na punto yan. I think one of the most underutilized resources in this region is the Bicol University College of Agriculture and Forestry. We have initiated some discussions with the leadership there. We are actually, meron kaming proyekto na nasa pipeline. Tatabangan may na kami nag-initiate. Sabi may pwede bang magparyo sa amin. Sinalang namin sa Department of Agriculture ang proyektong ini. Bali parang i-train yung mga saradet na parauma sa pag-shift from traditional to organic agriculture. Papasalamat kami, attorney, at least natawan mo kami mismo ay goman ng learning sa mga pigbatuming apot sa imo. Nasituate mo man subuhay mo bilang practicing leadering sa Albay na talagang masirip, ano talaga ang kamautan kan lambang Ginubatan yung pag-abot sa pagpapaswag ng buhay o sa pag-realisar kang sustainable. Napakadakula kan role ni media, lalo ni sa pag-abot na community media, pag-abot sa issue ng sustainable production. Siyempre, parang digdi ng classroom, inidako ng classroom, magtutukdo kita, komunikasyon kita. Hindi taman kayang iwan-in-one gabos na abitan. So, media ang mag-bridge between us who aspire to do development work at pagkatapos duman sa beneficiaryo kan sa tuyang mga intervention. Media ang bridge. Last question na lang kami. Kasi nalipot na istoryan ta. And we believe na you have the expertise, you have the vision, you have an existing organization, an very able organization. But it is better baga na ano naman ang mga magandang proyekto ma-achieve, nagiging doable when the government is behind you, when you are working with the government. Now, dakol kayong mga magagaya ng mga proyekto nabibilog pero nagagadan sa proseso pag-abot sa gobyerno. Legislatibo, ekutibo. Paminsan as an ordinary citizen, nakulong kang gustong i-contribute. Ikaw ka pang isi-share when it comes to resources, but definitely nawawalang saysay dahilan sa mga proseso sa gobyerno. So ano po ang pwede tang sabi sa mga Ginubatan yun na pwede assurance sa inyo na sagot yaong ka. Huwag gayon, It will happen. ang punto mo. Non-government organization. Tanganing punuan ang kakulangan kan gobyerno.
Ngunyan, sa pribadong sektor, pag una, maski nasa pribadong sektor, ang sarong syudadano, kung gusto magtabang, makakatabang siya. Example nga ni, ako, nung nahiling ko, so nangyari digdi sa Vanuata, pagkatapos ng Riming, niya ako makahirap talagang Banuang ini. So mga several weeks after, pinatay ko sa San Miguel, sinabi ko, why don't you consider setting up in my province? Why? What is in your province? Bako typhoons. No, sabi ko, it's a question of adapting. Diba? Pero isa sa mga principal resources, sabi ko, well, we have, bastante kami sa tubig. Ikadwa, matitibay ang mga tao dailang nin oportunidad. That's why we were able to convince them to set up shop digdingani sa Paulo. In a matter of 2 years, may problema dyan, 15 years ng land dispute, kaurulay ta sa mga tao, grupo-grupo dyan. Ang nangyari, nagkasurundo, nagtindukan San Miguel din sa rong planta. Primero pa lang yan. Ang plano dyan, sunod-sunod na iba-ibang negosyo ni San Miguel ititiktok dyan. Gusto sabihin, pag-abot sa job generation later on, at least we have something to look forward to. Isa kay itong, sabi ko, 57 anyos na ako, mga perang taon pa, goodbye na naman ako, dahil lamang ko nahiling na bago sa tuliring banyo. Okay, thank you. Your parting message for your kababayan. Well, dakulaan sa kuyang pasalamat sa Indo. Kamo na nasa media na tigtawan Indo ako nin oportunidad na makaulay ka mo, pati makaulay man ang mga kababano ako. Kadakol kan problema, kadakol kan bubunuon taba. Pero pag duna ko, sasabi ko nga ni, I always go back kay puhanta tanganing malapwasan ta kung ano man ang kadipisilan pasiring sa pag-uswag kan sa tuyang panwaan. Salamat. Yan mga tugang sa tuyang talipot na entrevista kay Abogado Fred Pindaflor dan Manuang Ginubatan bilang sa mga convener kay pigikibong lokasyon din din sa kaso Basilisa na kung sabi sa Tagalog paglilimi ng kahirapan. So digdi bugtakta sa teksto kan sitwasyon kan Ginubatan na kung dahil man siya nasisiblan sa namamatian na pagtiyos kan manlain-lain na sektor, bako lang sa probinsya ng Albay, kundi maging sa ibang rehiyon na yaon naglalakaw-lakaw ang pagtiyos sa singkong.